Hello, mga chikahan, chismosa. Kape, kape sa pangalawa. Kape na kayo ng pangalawa to. Ha? Pangalawa to. Kalok ka. Ayan ba yan kami? Ano yata? Ay, tawag din eh. Langgam. Langgam ba kayo dito? Langgam ba to? Langgam. Yes, ko langgam. Balik natin kay Sayang. Hindi siguro ba langgam. Ulam yata ngayon kay hindi siya mainit. Kaya nakapag-exercise na ako sa bahay. Tapos, nagpa-BP na rin ako. Samantala naman okay naman. Alam mo, inaano ko lagi araw-araw para ma-check ko yung aking BP. Ito lang, gusto ko pa magtrabaho. Nakakatamad. Nakakatamad magtrabaho. Nakakaboring. Nataba lang lalo kapag dito lang sa bahay. Kaya wala magagawa. Kaya siyempre, gagamot ka pa. Siyempre, gusto ko magtrabaho. Gusto ko yung payat man. Gusto ko laging tama lang sa katawan. Tsaka masaya pala sa bahay. Kaya ito, mag-exercise muna akis dito. Time. Pwede na yun, 130 tayo. Dito, suka 20 plus. Dito lang tayo. Ayun, tayo dito. Kaya nga, yung nangyari doon, sige, papaliwanag ko, ha. Simula nang naging company ko doon sa, dito sa part ng parang papuntang Batangas. Parang kalimutan ko kasi. Sa company na yun, nanggaling ako doon, apply. Naging masaya ako doon. Tapos, bilang pag-apply pa lang namin doon, kami ay mga leader, ha. Siguro, ang cover ng leader ay apat na tao. Yung leader kasi dalawa kayo, dalawa sa panggabi, kaya dalawang leader. Masaya ang namin doon. Kahit mabigat ang trabaho, kahit mainit, sobrang trabaho, mabigat, masaya kami. Halos lahat ng tao doon ay magkakaibigan kami pag nagkakabanding paglabas. Tapos, siyempre sa every yearly nagkakaroon tayo ng medical. Diba sa kahit sa company ganoon, nagiging monthly check ng mga ano ba sa company may ganun tayo? 1 year pinapa-medical tayo. Yun. So kami pinuntahan kami doon. Naka-schedule naman kasi nga depende pa after ng inyong work kayo, yung grupo nyo, ganoon, kami ang pupunta. Pumunta kami doon. Relax naman ako kayo, wala naman ang problema nakakapunta doon kay napakasipag ko kasi pagpasok. Punta kami doon. Marami naman kami nakuha ng BP. Sabi siya, pinag-antay muna kami kasi nga mga BP kami, mga high blood. Tapos nakailang balik kami ng ikot, ay balik doon na binipihan. Mataas pa rin. Kaya buti pa yung dalawang nakasabay ko ay naging okay na. Ako naging ganun pa rin. So ginawa na ako ng medical. Yung paano pala kami nagkaroon yung tapos bigyan ako ng schedule na pumunta ako sa pinaka-hospital. Nagpa-check tapos nagpaano ng mga dugo. Ngayon okay pa din naman kasi mataas pa rin talaga. Kahit ayoko naman maging BP, ayoko naman maging wala ng pasok kasi nga pinagpahinga muna para maging okay yung high blood, yung BP. Alam mo, nakakatawa lang sa mga kaibigan ko kasi dahil mga regalo, mga bigay sa akin mga gulay, mga prutas, tapos mga dahon-dahon. Tawa ko napakadami ko ng dahon sa bahay, sa boarding house ko, nag-boarding house ako. Dami-dami ko mga dahon-dahon, kailangan pakuluan ng tubig. Halos lahat, ininom ko yan, ng tubig na yun, kaya puro dahon. Tapos, nagpasok-pasok na ako. Ang nangyari, kada magtrabaho ako doon, kine-check muna ako sa office, ay sa clinic namin, lagi kami bini-BP. Sa lahat ng tumataas sa mga BP, nandun, kine-check lagi kada umaga. Kaso, ako ang pinakamahaba. Dati, matagal kaya matagal ako maklinik doon sa loob. Makahiga, nakaano ako sa clinic. Tapos, after na medyo nag-okay yung pwede ako magtrabaho. Hanggang sa nagreklamo na yung mga bossing ko doon, kaya nilipat ako sa company, nilipat ng ibang department. Ayoko nga sana kasi mas masaya ako doon sa trabaho ko. Kahit na sabi natin mahirap, masaya ako doon kahit sobrang mahirap. Nilipat ako doon sa may medyo aircon. Yun, nag-okay naman yung ko, share, pero kahit nilipat ako doon sa production ko na tawag dito, na may aircon, naboboard lang ako kayo. Nandun lang sa aircon, nagpapaano. Kaya ewan ko, mas ko sa mga, yung buong katawan mo, mas gusto ko sa mga ganung trabaho talaga. Kaso, nilipat nga ako dahil sobrang high blood ko nga. Lagi pa rin akong binibipit. Minsan tumataas pa rin. Sa totoo lang, bago kami nagkaroon ng yearly doon na may medical, doon sa company na yun, na experience kong dinuguan ng ilong. Nagugulat ako dati, kaya nilagang dugo, nagulat ako. Kaya hindi ko alam. Pero nung time na inayos yung aking dugo, kasi naano ko sa ilong. Pinag-relax ako ganun, pero hindi pa nila ako nabibipi. Kaya hindi ko rin sa totoo lang, sa akin ha, doon talaga sa ina-apply, sa pinapasukan ko, kahit masaya, sobra ang hirap. Bubuhat kami, sobrang init. Sabi ko ba, doon lang naman na pinasukan ko. Ayun ang naging problema sa BP ko. Tapos umiinom naman ako ng gamot. Parang sobra talagang tumataas talaga. Tsaka hindi ako minsan nakakainom ng gamot. Sobrang busy ako palagi. Tapos, dumating na, pag sobrang, kunyari, di ba na, alam ko na abot ako ng 180, 200 ata. Pero wala akong nahihilo, wala akong nararamdaman. Kasi puro ako trabaho. Pero pag kine-check ako dati, ang taas talaga ng BP ko. Hindi ako pinagtatrabaho. Naawa man ako kasi gusto kong trabaho. Pero pinagpasok. Tapos, dumating na parang may naka-experience ako na magkaroon ng medyo mababa. Kunyari, 160 plus, ina-accept nilang magtrabaho. So ngayon, naka-accept ako ng 160 plus. Kaya lang, yung 160 ako, over, ewan ko basta 160 make over yun, nagtrabaho ako. Kaya lang, nahihilo ako. Pag medyo mababa yung aking dugo, nahihilo ako. Sobra talaga ang yun. Pero hindi ko naman experience mahimatay doon. Kasi basta ano ko. Kaya lang, sobrang lagi nga ako inano ng company na wag ka muna pumasok kasi ganito ganyan, mataas pa BP ko. Nag-resign na ako. Nag-resign na ako doon. Tapos kape na lang, tsaka isa pa na wala na kami ng signal doon, na wala kami ng service kaya
Muna na ako ng company kasi ayoko na malayo. Natamad ako sobrang hirap mag-drive, mag-high blood, mag-drive. Ayun, sasakay ng jeep, pauwi, papasok. Kaya nag-apply na ako. Pero sa pinaka naman, ito lagi masaya ko. Sa huling-huling pinasukan ko, masaya ako. Kahit sobrang mahirap din noon, gusto ko kasi masaya din kami. Minsan kasi kahit sobrang hirap ng trabaho, basta masaya mga kasama mo sa company. Kaya lang, yun na talaga, bumigay na talaga siguro ang katawan ko. Kaya yun, nagkanda hospital na ako, hindi ko na alam. Wala, yun talaga siguro ang naging ko, sa daming problemang natrabaho ko. Doon lang ako nag-umpisang sa high blood doon sa company na yun. Kasi sobrang init, sobrang talagang init doon. Tapos minsan excess, tawag doon, ang company doon, kunyari 6 to 6 ka, mag-extras ka pa, extras ng hanggang 2 hours pa. So hanggang 6 to 6 ka, magkakaroon pa ng 2 hours pa. Di 6 a.m. hanggang 8 o'clock p.m. Sobrang pagod. Oo, ayun ang hindi ko na kinaya kasi hanggang pero okay lang, pasok pa rin ako ng pasok. Kahit naman iba, pasok ng pasok. Buti lang, doon sa company na hindi pa ako hinihimatay dahil sa nakakaya-kaya ko pa. Yun, pagdating dito, sa huling pinasukan ko, yan, pag hindi rin natatapos ang mga bossing na may gustong tapusin na trabaho, excess na naman 2 hours. Oh, yung dalawang company na yun ang na-experience ko, lagi may dagdag na trabaho sa kada pasok na 12 hours, dagdag pa rin na 2 hours. Yun lang kapag ang naging trabaho ko talaga. Oo. Siguro tibok na talaga ako sa trabaho. Wala eh. Tsaka dito sa pinasukan ko, bago ko naging ganun ng sakit, ang daming nahimatay dun. Oo, alam ko may natibok din doon eh. Oo, alam ko, may natibok doon eh. Pero hindi sila nagsasabi agad, pero marami nakakaalam. Kasi sa dami ng tao doon, syempre, hindi na pwede itago mo lang. Kasi madadaan ng mga tao yun doon sa paglabas galing sa clinic. Ang daming, sa totoo lang, napakadami ng nahimatay. Oo, kaya lang, sa akin naman, hindi naman ako naka-experience doon mismo sa company na pero pagdating sa bahay, doon ako bumigay. Oo, sa sobrang sipag ko ba sa company, ewan ko ba naman kagakaano ng, boring kasi ako sa bahay. Tapos gusto ko mag-company. Siyempre, malaki din natutulong dito sa bahay. Kaya pag lang may problema, siyempre, mag-ano ko. Kaya, siyempre, madaling magkaroon ng utang. Siyempre, pagdating ng sahod, may pera. Yun talaga ang life. Naalala ko lang naman, kung kailan ko na umpisa na pagiging high blood. Doon ko lang talaga na umpisahan maging high blood. Sa galing na naging trabaho ko. Yun lang, doon talaga ako umpisa, di puta. Simula sa pool naman, masipag naman talaga ako magtrabaho. Hindi ako pala absent. Tsaka mas masaya sa company. Mas gusto ko lang sa company tatrabaho kasi nakabahay. Kaloka. Yun lang. Naalala ko lang ngayon, mainit na ngayon. Kanina kasi may ambon-ambon. Diba? Pero may mga kape ko. Ano yung kape ko dito? Tapos na ako mag-BP. Kaya tapos ang assist attendance. Yun na, diba?